Diego, isang marangyang handaan ang nagaganap sa tahanan ni Kapitan Tiago. Sa gitna ng kasiyahan at pagpapakitang tao ng mga bisita, unti-unting nagsisimula ang kwento ng kapalaran, kapangyarihan at tungkalian. Sus Mariosi, paghintay kay mga bulagsak. Nakakayumot ang bansang ito. Ibang iba sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa ay puro mga Indio na labis kong kinakaya. Konting preno, padre. Tayo kasulukuyan sa ilalim ng bubong ng mga Indio. Naku, nagsayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola na galing handaan at matutulog ng hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisita nitong si Don Santiago? Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siyang Europa. Sinundo ko siya sa kanyang paglalakbay. Kinalulugod ko kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, kura ng San Diego. Kinalulugod kitang makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Nagkamali ata ako. Patawad ho, Rederay. Hindi ka nagkakamali iyo. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyo. Kung gayon na ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang napagkaisa iyong ama ay mapasa iyo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Masasabi kong isa siya sa mga maputi at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Binawi ng mga papura ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako ng kanyang anak ay walang kaalam-alam. Mga Ginoo, mauna na po ako. Kinagagala ko pa yung makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Sa lahat ng bansang iyong napuntahan, ano ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isip? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa ng Espanya, ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bayan. Kung gayon ay isa kang bulag na hangal iyo. Ang iyong mga napag-aralan ay alam din ng mga kahit sinong mag-aaral na tanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikutungo sa akin nung bata pa ako. At mukhang hindi na siya nagbago. Nako, naway tanggapin mo ang aking sinserong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kakabalik ko lamang mula sa Espanya. Kaya't naway maintindihan niyo ako na kailangan ko agad lumisan. Pupunta po ako sa San Diego sa Makalawa para sa Todos los Santos. Kaya may kailangan akong katagpuan. Hindi ka na ba talaga mapipigilan umalis si Ibarra? Di mo ba maantay ang aking bulaklak na si Maria Clara? Paumanhin, ngunit mahalaga ang aking katagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Walang anuman Ibarra at mabayan ka ng Diyos sa iyong anak. Nakita ninyo, minsan ay napakasama ng magiging bunga ng pagpapadala ng inyong anak sa ibang bansa upang mag-aral, nawawalan ng galang. Binata, mag-iingat ka sa iyong lihim ng mga kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Pagpatawad ninyo, sa wari ko ay naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid, ay wala ko kahit ang aking ama ng mga lihim na kaaway. Subalit hindi mo yan alam. Hanggang sa huling hininga ng iyong amang si Don Rafael, ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang natatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung ano ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin ng mga nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siyang nagtulong sa pilitan? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngayon ko lang nalaman na napakalupit pala ang nasapit ng aking ama. Patawad po ngunit kailangan ko nang umalis. Ipaubaya ko lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento.
Muchas gracias, Teniente. Di nada, Senyora Ibarra. Siya maiwan tumulong ulit. Tila yata may bumabagabag sa iyong isipan, ama. Wala naman ina. Papasalamat lang ako sa Diyos. Nabigyan tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa mas maayos sana. Lang ito ang Papa, mabuti pang huwag mo nang balikan ang nakaraan. Mabuti pang matulog na kayo at paniguradong pagod na pagod kayo. Papasalamat lang talaga ako sa Diyos. Nabigyan ako ng napakabait at napakapitago na tulad ng mga. Mahabaging Panginoon, tanghali na, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Sa loob. Maestas. Magandang hapon. Guys, ko ba sana makausap ang inyong anak? Sige, Leo. Isabel, tawagin mo si Maria. Maraming salamat. Yes. Maswerte ako at pinagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay hindi na ako makakita pa ng iba ng babaeng katulad. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro ay marami kang rapinil at tagod dyan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hanap ng iba? Sinungaling? Hindi ako naniniwalang hindi ka tumingin sa iba. Kagandahan ay nasa panlasa ng tao. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw ang aking pinaka-iniibig. Patawad aking pinta. Ngunit kailangan ko na lumusan. Bukas ay Todos los Banos. Kaya't kailangan ko nang pumunta roon. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at mabuwasay. Paalam aking minamahal. Patnubayan ka sana ng may kapal. Habang si Ibarra ay nagtungo sa San Diego para sa araw ng mga patay, sunod-sunod na pagsubok ang kanyang hinarap. Kasabay nito, may iba namang inosenteng biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan. Kaka, natatakot na ako. Gusto ko nang umuwi. Binibintang nila sa akin yung mga gintong ninakaw ko. Taste ka muna, Crispin. Mga pasuway! Ikaw, Basilio. May multa ka. At ikaw, Crispin. Hindi ka uuwi hanggat hindi mo inaamin ang pagnanakaw. Wala po ako ninakaw. Kakawal po kayo! Crispin! Sus Mario, si Basilio, ano nangyari sa'yo? Nasaan na yung kapatid si Crispin? Si Crispin sa kumbento, ina. Pinagpipintangan po siya na sa Kristang Mayor na nagnakaw ng 2 onsa ng ginto. Nakatakas lang po ako sa kanila, ngunit tatapisan ako ng Guardia Civil. Walang ya talaga sila. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang pura bukas upang palayain ang iyong kapatid. Tao po, nandyan po ba ang kura o kaya ang anak ko si Crispin? Are, magsakit ang pura. Si Basilio ay naiwan sa bahay, ngunit si Crispin ay nawawala. Hindi magnanakaw ang anak ko! Doon ka sa labas ng mabulgol. Labas, Lisa! Ang ina na magnanakaw na bata. Ilabas mo ang iyong anak! Ako si Sisa pero hindi pa nanakaw ang mga anak ko! Huwag ka nang magmaan-maan pa. Isasama ka namin sa kwartel habang hindi mo sinasabi namin kung nasa ang iyong mga anak. Damit ito ni Basilio. Hangin. Nakita mo ba ang aking mga anak? Crispin? Basilio? Mga anak ko? Nasaan kayo? Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Lumipas sa mga araw, maraming pangyayaring naganap sa San Diego. Sa gitna ng mga suliranin, lumalim ang mga lihim, lumakas ang mga kaaway at unti-unting nagbago ang kapalaran ng mga taong malapit kay Ibarra.
Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Maria! Ikaw pala ang inaanak ni Carlicos. Hindi kita nakilala. May liham siya para sa'yo. Sabi niya, tutulungan daw kita makahanap ng trabaho at asawa. Marunong ka bang magpasa at magsumulat? Nag-aaral po ako ng abogasya sa Universidad Central. Aba, hindi ko akalain. Bibigyan kita ng mapapangasawa. Di po ako nagmamadali, Padre. Halika, kausapin natin si Santiago. Habang si Elias ay nagsisikap na makahanap ng mapayapang solusyon para sa mga inaapi, may iba namang lihim na naghihikayat sa mga balak na maaaring magdulot ng kaguluhan. Sa gitna ng mga usaping ito, patuloy na umiikot ang buhay sa San Diego at hindi nagtagal, isang bagong tagpo ng alitan ang muling gumalantang sa bayan. Ganyan to kakatingin. Naiingit ka ba? Ganda ng skandalo. Ako? Bakit naman? Hindi ako kabinsyat, kabiro. At hindi ako kakilala. Sabi mo. Punyeta! Ano? Tama na yan, nakakaya kayo. Turuan mo muna ng magandang asal yung asawa mo. Anong sinasabi mo? Tigilin nyo ito. Nakakaya mga asal ninyo. Opo, Padre. Linares! Kamunin mo ang Alperes! Ininsulto niya kami. Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang tinida niya, ay pinahiya kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi, malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag ka nga maghingi, Doña Victorina. Ano gusto mo mangyari, Donnie? Kung hindi hahamunin ni Linares ang Alperes, huwag mo siyang ipakasal kay Maria Clara. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi alam ang kaasundo natin. Hindi si Bara, pakasalan niya, hindi si Linares. Habang patuloy na lumalala ang kaguluhan sa San Diego, may mga lihim na unti-unting nabunyag at mga balak na isinagawa sa dilim. Sa gitna ng mga pagdidintang at pag-uusig, dumating ang pagkakataong haharapin ni Ibarra at Maria Clara ang pinakamabigat na pagsubok sa kanilang pag-ibig. Isang sulat lamang ang naging batayan laban kay Ibarra. Paano napunta ang sulat sa mga taga-usni? Hindi ako maaring ipakasal sa iyo. May lihim tungkol sa aking pagkatao. Maria, isa kang anghel. Napilitan lang ako ipagpalit ang sulat mo para maitago ang lihim ko. Kakasal ka na? Oo, pero ikaw lamang ang minahal ko. Halika, dadalhin kita sa lugar. Sumama ka sa akin sa ibang bansa. Ayoko, gusto ko dito mabuhay at mamatay. Dapat siguro maging magsik. Ayoko. Baka mahirap lamang ang magdusa. Hoy, halika kayo dito! Patadal na lang ako para ako nakakapulin nila. Huwag kang malis. Matapos ang matinding pagtakas at sakripisyo, unti-unting naghiwalay ang landas ng haong biktima ng kapalaran. Habang patuloy na nagdurusa si Maria Clara sa bigat ng kanyang pinili, may isa pang desisyon magtatakda ng kanyang hinaharap at katahimikan. Nandito ako para sa kasal mo. Bakit ka namumutla? Mahal niyo pa ba? Ibig ko lang ang mabuti para sa iyo. Huwag lang ang kumbento. Sa huli, pinili ni Maria Clara ang landas ng sakripisyo, habang si Ibarra ay nagpatuloy sa pagtakas mula sa mga nag-uusig sa kanya. Naiwan ang San Diego na puno ng sugat, lihim, at mga pangarap na naghihintay ng bagong mukhang ni Wayway.